Morning mga backyard farmers. Update na naman tayo sa ating alagaan. And kakamustahin natin yung mga alaga natin. So, unahin natin yung mga naglilimlim na. No? So, meron tayong 3 hen na naglilimlim and isang pato na naglilimlim. So, yung pinakita ko dati, ah, ito. Itong hen na ito, yan. Limlim to, 'di ba? Meron siyang 11 eggs na nilimliman. Backyard farmers, namisa na po yung mga itlog niya. Ah, Out of 11 mga ka-backyard farmers na mimisa na po, napisa na po yung unang 4. And meron na rin pong napisang 4 na piraso mga ka-backyard farmers dito. Kasi yung unang 4 na piraso po na napisaan niya is isinama na po natin dun sa mga unang na-harvest natin nung last video. Since 2 days lang naman ang pagitan nila mga ka-backyard farmers, we opted na isama na lang doon, no? So to save space, kasi kapag itong inahin na ito is isinama pa natin doon, downside niyan is kakailanganin na naman natin ng panibagong space para makater tong inahin na to and yung mga sisiw niya. Unlike kapag sinama natin yung mga sisiw nito doon, is isang kulungan na lang, yung medyo malaki-laki natin, no? So another reason bakit natin isasama is nung nakaraang araw kasi meron tayong nakuhang mga fertile eggs ng Black Astrolorps and Rhode Island Reds. So nakuha natin to sa isang breeder dito, sa si Sir Joey Makadangdang dito sa ating barangay, no? So yun nga pala mga ka-backyard farmers, kapag gusto nyong magbenta, or gusto nyong bumili ng mga sisiw ng heritage and mga ibang manok pa, mga ibang alaga, heritage, Black Astrolorp, meron din ata siyang Rhode Island Reds, no? So pwede niyo siyang i-contact. Nagbebenta din siya ng mga breeder age na Black Astrolorps, no? So pwede niyo siyang i-contact through messenger. So ilalagay natin dito yung details, and madaling kausap si sir, no? So nakakuha tayo ng fertile egg sa kanya, no? So supposed to be sisiw sana, kaso may naglilimlim kasi tayo dito nakasama ng pato na nilagay natin dito sa loob ng breeding pen. Kung maalala nyo, nilagay ko siya sa loob ng breeding pen, pero trinay pa rin niyang bumalik palabas. So initially pala naglimlim siya dito sa loob ng breeding pen. Meron tayong 3 itlog. Okay, 3 itlog, isang itlog ng native hen natin, and yung 2 itlog na nakuha natin sa may damuhan na itlog nung kulay puting native hen natin mga ka-backyard farmers. So nilimliman niya dito sa loob. Then after a day, hindi ko alam kung paano siya nakalusot, pero bumalik na siya ulit dito sa kasama ng pato sa original na pinaglilimliman niya. So yun yung naging problem natin. Nawalan ng maglilimlim yung 3 itlog na nandito sa loob. Kaya ang ginawa ko, sinama ko na muna doon yung 3 itlog. Ayan. So kaya rin natin nilipat yung unang 4 na sisiw pala nito mga ka-backyard farmers. Is itong inahin na to is gagamitin natin para maglimlim dun sa mga fertile eggs natin, kasi supposed to be itong kasama ng pato yung maglilimlim, kaso nga lang bumalik siya. So wala tayong choice, hindi natin pwedeng isama yung mga fertile eggs dito, gagamitin natin siya. And yung mga sisiw nitong namisa dito is ipapasiter na lang natin dun sa
isang native hen natin na namisana, no? So yung hinarvest natin last video. So yun, doon natin ilalagay yung mga sisiw nitong native hen natin na namisana. Backyard farmers, ito na po yung mga palilimliman natin, yung mga nakuha kong fertile eggs kay sir. No, so minarkahan na natin sila. And ito yung maglilimlim ulit na inahin natin. So itong gagawin natin is parang second batch na nalilimliman niya. No, so may mga gumagawa naman talaga nito, lalo kapag naghahabol sila ng mga papisa nila. Pero ako personally, hindi ko ina-advise na gagawin. Kasi kawawa yung manok na hen natin. And hado matagal yung paglilimlim. Kung 21 days niya unang lilimliman to, sabi natin maximum 21 days din niya lilimliman yung itlog na yan. Mahigit isang buwan na naglilimlim and kawawa yung manok, papayat. Pero tayo kasi ngayon at this point, wala tayong choice kasi tumigil bigla maglimlim yung supposed to be maglilimlim dito. Lumipat, bumalik dito nga ulit. Ayan. So, yeah, yun ang gagawin natin. Dito siya maglilimlim. Dito sa mga fertile eggs na to. And siya na mag-aalaga. So, yan, start na natin ikarga yung mga iba dito para yung transition niya is dire-diretso na lang. No, so itong mga sisiw niya is papaalaga na lang natin dun sa may kasabay ng mga namisana. No, so yan. Aray ko, nanunuka ka pa. $15 to. Yan, mapapansin nyo. Inaakay nyo yung mga itlog paloob. So, yan. $15 yan. Kunin na natin tong sisiw na itong nag-iisa na tira. Yan, tinira natin to kanina kasi di pa medyo tuyo pero okay na to. Palilimliman na natin doon, no? So update naman tayo sa mga ibang alaga natin. Quick update lang mga backyard farmers. Yung mga nangitlog na manok natin sa labas, hinuli natin. Ito yung puti. Yan yung puti. And andito yung gray. Yan, no? So meron na rin sila mga itlog sa loob, mga backyard farmers. So nilagay na lang natin dito sa may mga pabo kasama nila. And ayun si Raptor, siya yung ginamit nating breeder. Yan. So huling hirit sa breeding natin bago pumasok ng May, kasi gusto natin by May at least secured na yung mga sisiw natin na may 1 month old na. And good news, yung mga sisiw natin is babakunahan natin. Babakunahan natin sila. Yung mga bagong pisa, yung mga wala pang 1 week old is gamit tayo ng B1B1 plus IB. And yung mga may 2 weeks old na or 2 months old, 1 month old yan, gamit tayo ng Lasota. So, walang plus IB yung Lasota natin kasi walang available sa market. Ito ano na to, kinuha na yung mga ibang rooster, bawas na. Ito kukunin to, ma'am, kukunin to. And may bumili naman ng mga cobra nito. So 3 yung kukunin sa mga cobra. So yan. Yun, shout out pala kay, teka lang, hindi pa tayo. Nung nakaraang video kasi natin, backyard farmers, meron tayong comment sa comment section na galing kay Ka Freddy's Treasure. Yan, Ka Freddy's Treasure, shout out sa'yo. Sabi niya, kung kaya ko daw ihatiin sa dalawa yung itlog nito na 21 pieces, hatiin ko daw para daw ikot ng maayos nung hen yung mga itlog. So
tamang-tama naman yung mga sinabi ni Ka Freddy's Treasure. Ang ginawa natin dito ngayon, ah, yung 5 itlog nito, sinama natin dun sa may naglilimlim sa pato. Siya yung pinaglagay natin doon para lang hindi punong-puno ito, no? So yung itlogan naman nila is maluwang, so kayang-kaya naman nilang asikasuhin yung dalawa. And ang ginawa na lang natin, tinanggal na lang natin yung tubigan doon, yung languyan, laman ng tubig, para ah, pag lumangoy yung pato, hindi lumangoy gaano yung pato, no? Para pagka bumalik sa pugad, hindi basang-basa. Pero may inuman sila na iniwan ko. So yun. Ito, 15 na lang laman nito. So enough na yun. Kaya na niyang ikutin yan. Shout out Ka Freddy's Treasure. Maraming salamat sa'yo. And yan. Yan pala. Si Ka Freddy's Treasure, meron din siyang YouTube channel. Kung hindi ako nagkakamali, napanood ko siya kay Kabocals Farmer na taga Bulacan. Sa kanya kumuha ata hindi ako nagkakamali, si Kabocals ng barako niya. Pa-correct na lang Ka Freddy's Treasure kung tama tayo, no? So yan, ito naman sabi ko kanina, nag-vaccine tayo. Nag-vaccinean tayo dito. Yan, na 2 weeks old na to, ay 1 month old na to. So unahan na natin mga ka-backyard farmers yung iba, mga sakit, no? So ito kasi hindi magandang pakiramdam ng iba. Ayan, baka matitegi na to, wala tayong magagawa. Ayan, yung mga healthy, unahan na natin mag-survive para tayo safe, para hindi rin masayang yung mga pinaghirapan natin. Yan mga ka-backyard farmers, balik ka na doon. Yan, ito okay pa to. Basta maganda ang katawan. Ito kasi mga to, halos itak na yung katawan. Ayan. Wala. Ito naman, magaganda naman itong mga to. Ayan. Bigla kasing ang panahon dito is biglang nag-uulan. 2 araw. Nabigla ata yung mga sisaw na ito. So yung iba okay naman, pero yung iba ayan, nag-a-adjust pa. So makikita, ba-vaccine na natin to mamaya. Bumili tayo kanina ang vaccine mga ka-backyard farmers. Yung mga anak nun, kinulong na natin yung 3 dito kasi tinira ng pusa yung 2 piraso. Sayang. Ay, mga pusa. Yan. So, dito na tayo. Mga update sa mga alaga natin, yung mga cobra natin. Medyo hindi maganda-ganda ang pakiramdam. Ito okay pa to, safe to. Pabaksin na natin to, lasota. Ito medyo okay pa. Ito ang hindi okay. Ayan, unahan na natin. Wala namang sipon. Baka nag-a-adjust lang sa sama ng panahon. So nabigla siguro, pero unahan na natin ng vaccine. Ayan. Hindi ko alam kung tonight o bukas ng gabi. Pero subukan natin, asap, vaccine na natin. Mag-survive. Ayan. Kasi ito, teka lang, nakuha din natin ito kay Sir Joey. Ayan, kasalukuyan natin silang pina-flashing ngayon. And ito, yung isa is asil hen. Itong isa naman is Shamo yung cross nito, and nakakross sa Texas itong isa. Itong nandito sa harapan. So yung isa asil hen. Pero ito mga ka-backyard farmers, mura na natin nakuha. Pag sinabi kong mura is mura na nga. Kasi yung iba, kahit crossbreed, binibenta yan ng nasa
ah, 1,000. Ito, mga kabakid farmers, maniwalat kayo sa hindi. Binenta niya sa akin 350 isa. So, 350 isa. Yan, fina-flashing natin. Lalo ito. Ayan, ayan. Pa-flashing natin yan. Unahan na natin, no? So, titirahin na natin. Iwas peste, mga kabakid farmers. So, yun lang. Maraming salamat, mga kabakid farmers, sa panonood ng ating munting update.